Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Carla Jane L. Fernandez, ang third reporter ng aming grupo. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang pagbuo ng curriculum. Pagbuo ng curriculum. Bubuo ang DepEd ng disenyo at mga detalye ng curriculum sa pinabuting batayan ng edukasyon. Makikipagtulungan ito sa komisyon sa lalong mataas na edukasyon or CHED upang mabuo ang magkaugnay na kurikulum sa batayan at tersiyaryong edukasyon para sa kasanayang pandaigdig ng mga nagsisipagtapos. Sa ganito ay matiyak na ang kahandaan sa kolehiyo at upang maiwasan ang remedial. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa CHED at sa pangangasiwaan ng TESDA. Ang pagbuo ng kurikulum ay isang plano o gabay sa pagtuturo na naglalaman ng mga layunin, nilalaman, pamamaraan at pagtataya ng isang partikular na asignatura o programa. Ito ay pundasyon ng edukasyon na nagsisilbing gabay sa mga guro sa paghahatid ng kaalaman at kasanayan sa mga mag-aaral. Pamantayan sa prinsipyo sa pagbuo ng curriculum. A. Nakasentro sa mag-aaral, nagsasangkot at angkop sa antas ng pag-unlad. B. Makabuluha, tumutugon, batay sa pananaliksik. C. Sensitibo sa kultura. D. Gumagamit sa mga pagdulog na pinadahugi kong bumuo batay sa pagsisiyasat, mapagmuni, makikilahok at mapambuod. E. Umaayon sa mga prinsipyo at balangkas ng edukasyong multilingual na batay sa inang wika or MTB-MLE na nagsisimula kung saan nagmula ang mga mag-aaral at kung ano ang mga alam at di alam. Kinakailangan may mga materyales na panturo at mga gurong may kakayahang ipatupad ng kurikulum sa MTB-MLE. Mga pamantayan sa prinsipyo sa pagbuo ng kurikulum. Narito ang ilang pamantayan at prinsipyo na dapat isaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum. Una ay ang relevansiya. Ang kurikulum ay dapat na may kaugnay sa pangangailangan ng mga mag-aaral, lipunan at sa pandaigdigang konteksto. Halimbawa, ang kurikulum sa asignaturang Pilipino ay dapat na magbigay diin sa pagpapaunlad ng kasanayan sa komunikasyon, pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas, at paglinang ng pambansang identidad. Pangalawa, kahalagahan. Ang kurikulum ay dapat na naglalaman ng mga mahahalagang kaalaman at kasanayan na makakatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pag-unlad at paghanda sa buhay. Halimbawa, ang kurikulum sa asignaturang matematika ay dapat na magbigay diin sa paglinang ng mga kasanayan sa paglutas ng problema, pag-isip ng kritikal at paggamit ng mga teknolohiya. Pangatlo, kakayahang matuto. Ang kurikulum ay dapat na makatuon sa kasaysayan ng mga mag-aaral na matuto. Pangatlo, kakayahang matuto. Ang kurikulum ay dapat na makatuon sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto. Dapat isaalang-alang ang kanilang edad, antas ng pag-unlad at sa iba't ibang estilo ng pagkatuto. Halimbawa, ang kurikulum sa asignaturang sining ay dapat na magbigay diin sa paggamit ng iba't ibang media at pamamaraan ng pagpapahayag na angkop sa iba't ibang interes at kakayahan ng mga mag-aaral. Pang-apat ay ang pagkakaiba-iba. Ang kurikulum ay dapat na magbigay daan sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. Dapat isaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan, interes at kakayahan. Halimbawa, ang kurikulum ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ay dapat na magbigay diin sa paglinang ng mga halaga at moralidad ng angkop sa iba't ibang kultura at paniniwala ng mga mag-aaral. At panglima, pagtataya. Ang kurikulum ay dapat na naglalaman ng mga pamantayan sa
sa pagtataya na makakatulong sa pagsubaybay sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Dapat na mayroong mga instrumento sa pagtataya na makakatulong sa pag-alam kung ang mga mag-aaral ay nakakamit ang mga layunin at kurikulum. Halimbawa, ang kurikulum ng asignaturang agham ay dapat na magbigay diin sa pagsasagawa ng mga eksperimento, pagsusuri ng mga datos at pagpapahayag ng mga konsepto na sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang sunod naman ay ang Revised Basic Education Curriculum. Bakit ipinapatupad ang Revised Basic Education Curriculum? Una, guro at mag-aaral ang makikinabang dito. Pangalawa, maaayos ang paglalahad ng banghay-aralin dahil sa ready-made na ang mga ito. Pangatlo, ang mga naturang aralin ay itinuturing na mahusay. At pang-apat naman ay may sapat na oras na inilalaan ang kurikulum na ito para sa pagtuturo sa bawat aralin. Panglima naman, dahil inaasahang magkakaroon ng output ang mga mag-aaral. Ang lahat ay nabibigyan ng pagkakataon upang hatakin ng mga mag-aaral ang sarili. Pang-anim, mas magiging malinaw ang mga aralin at naipapaliwanag pang maayos bago pa man matapos ang session. At pang-pito, sinasabing cooperative learning ang mayroon sa klase na nagiging sanhi na pagiging last talk ang mga guro. At pang-walo naman, na ipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga saloobin hinggil sa kanilang aralin. At pang-siyam, binibigyang tuon ang pagkakaroon ng mga mag-aaral ng linguistic fluency at numeric competence na kapwa mahalaga. At pang-sampo, ang pagtatalakay ng mga aralin ay sa pamamagitan ng interdisciplinary discussion strategy. Ang Revised Basic Education Curriculum ay isang bagong kurikulum na ipinapatupad ng Pilipinas noong 2012. Ang pangunahing layunin nito ay upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa at maghanda sa mga mag-aaral para sa hamon ng ika-21 seglo. Bakit ipinapatupad ang Revised Basic Education Curriculum? Una, upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at makasabay sa mga pandaigdigang pamantayan. Pangalawa, upang maghanda sa mga mag-aaral para sa hamon ng ika-21 seglo tulad ng globalisasyon, teknolohiya at pagbabago. Pangatlo, upang mapaunlad ang mga kasanayan sa pag-aaral ng mga mag-aaral tulad ng kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema at komunikasyon. At pang-apat naman ay ang upang maitaguyod ang pagiging makabayan at pagmamahal sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Halagahan ng Revised Basic Education Curriculum. Una, nagbibigay ito ng mas makabuluhang karanasan sa pag-aaral para sa mga mag-aaral. Pangalawa, naghahanda sa mga mag-aaral para sa hamon ng ika-21 seglo. Pangatlo, nagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-aaral na mahalaga sa buhay. Pang-apat, nagtataguyod ng pambansang identidad sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa elementarya or sa elementary. Una, ang description. Number 1, ang mga lawak o kasanayan, lumilinang sa kasanayang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip. Pangalawa, saklaw sa mga lawak o kasanayan. Ang mga tiyak na kasanayan ay naglilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon ng iba't ibang kagamitan. Sa lubusang pagkatuto, maaaring gamitin ang Filipino para sa nilalaman ng sibika at kultura o hekasi.
Ang batayang kasanayan sa pagbasa ay matutunan ng lubusan sa tatlong baitang.